Amen, no? Isang magandang umaga po sa ating lahat na narito, no? At ganoon din sa ating mga nanonood through online. No, purihin po ang Diyos, no? Siguro magugulat po kayo bakit ako po ay nandito, nakatayo, no? Tinawagan po ako ni Pastor kagabi, no? Biglaan po yung pagtawag sa akin. Siya po ay ngayon ay speaker sa Caloocan. So, siyempre nakakagulat, di ba? Biglaan. Pero salamat sa opportunities. No, lagi tayong handa para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Diba? Mabuti po ang Diyos, no? At kailan nung mga nakaraang buwan ay tayo po ay nagulantang, no, sa isang sabihin na nating news, no? At ito po ay naganap sa somewhere in Malaysia na umabot sa Thailand. No, ito po ay malaking lindol, no, na sabi ay ito ay equivalent to 7 point something. At marami pong buhay ang nawala. At nakakalungkot po, may mga kababayan po tayong mga Pilipino na nawala. No, at ito po ay nagbigay ng katatakutan, no, lalong-lalo na sa atin dito sa ating bansa sa Pilipinas kasi bakit? Meron tayong fault line. 'Di ba? Manila fault line, yung tinatawag nilang the big one. 'Di ba sa mga building meron laging seminar kung paano yung natin ililigtas yung ating sarili pag during big earthquake, no? Yan ay lindol, no? At alam niyo po ba na sa ating buhay Kristiyano, marami rin tayong kinakatakutan? 'Di ba? No, yan at yan ang ating pag-aaralan sa umagang ito, no. Kaya nga po ang title ng ating mensahe sa umagang ito is Jesus is my firm foundation. Sabihin niyo nga po si Kristo ang pundasyon, matibay na sandigan ng aking pananampalataya. Ang haba po sa Tagalog, no? Pero sa English, Jesus is my firm foundation. Amen? So, bigyan ko po muna kayong introduction, no, patungkol kay James. No, ang ating pong talata ay makikita sa James o sa Santiago, chapter 1, verse 2, hanggang 4, at tatalong po tayo sa 12. No? Bigyan po muna natin, sino ba si Santiago? O si James sa English, may mga idea po ba kayo? Si James po ay half-brother ni Jesus. No? Isa rin po siya sa mga 12 disciples. No? Si James po kasi nung nabubuhay si Kristo ay hindi po siya naniniwala. Bagamat kapatid niya ito gumagawa ng miracles, no, hindi po siya ganoon nagtitiwala. No, dumating lamang yung kanyang pagtitiwala after the resurrection. Pagkatapos ng ikatlong araw na buhay si Kristo, doon siya nagtiwala at siya ay naging isa sa mga alagad ni Kristo, no? Siya rin po ay ayon kay kay Peter, siya po ay isang pillar of faith, no? Isang haligi ng mga unang mananampalataya sa Jerusalem kasi doon po sila lumaki, no, sa Jerusalem, si Jesus sa Israel, no? At siya po ang may akda ng Book of James, no? Siya po ang may sulat, no, ng Book of James. At ito po ang nakakalungkot. Siya rin po ang unang-unang nahatulan at namatay bilang mga apostol. So nakita po natin yung dedikasyon, no, ni James. Ngayon, basahin po natin yung ating talata sa umagang ito. Ito po ay makikita sa chapter 1, verse 2 hanggang 4. Unahin po muna natin ito. Ang sabi po niya doon, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ang sabi po doon sa English, my brothers and sisters, wherever you face trials of many kinds, no, sa lahat ng uri ng pagsubok, consider it pure joy, no? Tayo ay dumaras ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ngayon, bigyan po natin, ano ba ibig sabihin ng joy? Siguro, sabihin natin, yung kagalakan, no ba? So, ang sabi ng mundo, kapag ikaw ay maraming pera, sa bangko, meron kang magandang bahay, meron kang assets, no? Meron kang mga investment. 'Di ba? May bago ang kotse, no? Ang bagong sasakyan ngayon, wow, high-tech. 'Di ba? Voice command na, 'di ba? Parang utusan mo lang through voice. Ang ganda, mga electric, nakatipid sa gasolina, 'di ba? Ano pa? Kapag ikaw ay walang pagkakautang, no? Wala kang liabilities, hindi ikaw pa yung nagpapautang.
Wow, kung gusto mong kumain sa gusto mong kainan, may pera ka, makakakain ka. Kung saan mo gustong pumunta, kahit walang plano, biglaan, makakalipad ka. Gusto mo mag-Starbucks sa Hong Kong, kaya mo yan. May pera ka eh. Di ba ang saya nun? Ngayon, yan yung sabi ng mundo. Ngayon, tignan natin yung what are the biblical terms, no? Anong ibig sabihin sa biblical na termino ang ibig sabihin ng joy? Ang sabi po doon, joy is a lasting, profound happiness that stems from knowing and trusting in God even amidst of difficult circumstances. Parang nosebleed ako. Ano pa ba ibig sabihin nun, no? Ang joy daw ay lasting. Ibig sabihin walang hangganan. Walang katapusan. No, hindi ito yung may pera ka, pag nawala na, paano na yung kalagayahan? Di ba, lahat naman dito sa mundo ay hindi naman ito panghabang buhay. Ito ay pansamantala lang. May bago kang bahay, may bago kang kotse. After 5 years, mababa na presyo niyan. Di ba? Bumababa yung bagong yung sasakyan. No? Ang sabi dito ni James, no? Is a lasting, profound happiness. Ang sabi po ng profound, ito po ay malalim. No? Malalim na kaligayahan that stems no nagmumula sa pamamagitan by knowing and trusting in God. No? Nagmumula sa pamamagitan ng ating pagkakilala at ating pananampalataya sa Panginoon. No? Alam ko po lahat dito ay mananampalataya. Wag niyo pong itaas. Wag niyo na po itaas. No? Lahat po tayo. No. Ngayon, sabi dito, knowing and trusting God. No? Dalawa po yan. Magkadikit po yan eh. No? Noon tayo po yung unang mananampalataya, no? Tinanggap natin si Kristo, no? Sa John 3:16, no? For God so loved the world, alam niyo na po yan. Ang una natin masasabi, si Kristo is our Savior. Amen? Ngayon, kapag ikaw ay nangangailangan, lumapit ka sa Panginoon, si Jesus ay Jehovah Jireh. The Lord will provide. Amen? Di ba? Ngayon, ang reality ng buhay, ito po, di niyo po ba alam, no? Sabi ko nga po kanina, meron tayong mga kinakatakutan. Meron pong isang grupo ngayon, mula noon, no, hanggang ngayon, ay active. Panahon pa ni Jesus, ay active na siya. No? At ngayon, sumasabay din sa mga technology. Nag-i-evolve din. No? Ito pong grupong ito ay pinamumunuan po. No? Wala pong iba, kundi ang ating kalaban, no? Si Satan. No? At ang kanya pong layunin, no? Unang-una po ang mga mananampalataya. No, to kill, sabi sa Bible, na parito sa Satanas upang manira at pumatay. No? Yung ibig sabihin po nun, yung ating spiritual, no, na ating spiritual na pananampalataya sa Panginoon. Now, ito pong grupong ito, ang layunin, no, ay pabaksakin. No? Mawala ng mananampalataya ang mga mananampalataya. No? Ito po ay walang pinipiling edad. Ikaw man ay bagong Kristiyano, o ikaw ay matagal ng Kristiyano. No? At sinasabi pa doon, no? Lalo po yung kanilang target talaga ay yung mga lingkod ng Diyos. No? Yung mga pastor, yung mga naglilingkod sa Diyos. No, ngayon, ano pong purpose nito? Ano pong purpose nito? Ang tawag po doon sa grupong ito, they call themselves robbers of joy. Diba? Anong sabi? Ibig sabihin nun, magnanakaw ng joy. No, yung joy, sinabi natin kanina, ito ay nagmumula kay Kristo. Ito ay bunga ng banal na espiritu. Isa sa mga bunga ng, ano ba yung bunga ng banal na espiritu? Love, joy, di ba? Peace. Kinukuha ito ng kaaway. And in reality ng ating mga buhay, no, sabi nga sa patotoo ni Nicole, no, kapag siya'y naglilingkod sa Diyos, dumadaan siya sa iba't ibang uri din ng pagsubok. Yan ay gagawan ng kaaway. At ang iyong pong dinglingkod ay hindi po ako exempted. Ako rin po ay mga dumadaan sa mga ganitong sitwasyon ng ating buhay, no? Ngayon, joy robbers, no? Ibig sabihin magnanakaw ng kaligayahan na nagmumula sa ating Panginoon. Mga magulang at kapatid, lahat po tayo nakakaranas niyan. Wala pong exempted. Lalong-lalo na kapag dumating sa iyo yung bill ng Meralco. 'Di ba? Ang bill ng Meralco ngayon taas eh. 'Di ba? Mainit, 'di ba? Aircon ka ng aircon. Siyempre, kaysa naman atakihin ako, di mag-aircon na lang ako. Mas okay lang 'yon, 'di ba? Kaysa naman ma-stroke ako, 'di ba?
Tapos, siyempre, kasunod nun, ligo ka ng ligo, di ba, palit ng damit. So, tumataas din yung bill natin sa tubig. Di ba? Ano ibig sabihin nito? Nakukorap yung ating mind. In reality, mga kapatid, yung joy na yun, kinakuha ng kaaway. No? At yung kagalakan na nagmumula sa atin sa bunga ng banal na espiritu, there are times nawawala yun. Di ba? Naalala ko nga yung kwento ng isang pastor, sabi niya, in reality, sa isang realidad na nangyayari sa tahanan ng isang pamilya. May isang nanay, no? Nanay, mainit yung ulo kasi kakatapos niya lang maglaba. Pagod na pagod siya, so tanghali na. Sabi niya, pagbukas niya ngayon magsasaing na siya, magluluto na siya. Pagbukas niya ngayon sa lalagyan ng bigas niya, wala nang bigas. Dalong uminit yung ulo niya. Kasi pagod na, tapos tanghali na. Tinawag niya ngayon yung kanyang anak. So, disclaimer lang, yung anak niya, tago na lang natin sa pangalang Justin. Wow, social. Parang film no? Justin. Sabi niya, Justin, sabihin mo sa tatay mo, bumili na siya ng bigas. Wala tayong bigas, magsaing na ako, tanghali na Di ba? Ito naman si Justin, mainit din ang ulo. Kasi busy hawak yung cellphone nag-ML. Wait lang. Di ba? Wait lang. Di ba? Wait lang. Mananalo na ako Sabi ng nanay, anong wait lang, akin na yung cellphone mo, kundi itatapong ko yan. Pagbilang ka 3, sige, 1, 2, 2 kalahati. Siyempre, pag 2 kalahati, siyempre, tatayo ka niya, ayaw mo nang paabutin 3, di ba? Punta siya sa tatay niya. Ngayon, ito naman yung tatay na ito, nagkakape at nakatingin sa kawalan. No, nag-iisip na problema bakit. Kasi yung nilalabas niyang sasakyan, nasa talyer, may sira. Kailangan bumili ng pyesa. Ngayon, naainin niya, bigas o yung pyesa para magawa yung sasakyan niya at makapapamsada siya. Sabi ng anak niya. Siyempre, yung anak mainit din ulo. Tay, bili ka na raw ng bigas. yung tatay pa yung inutusan no? Tay, pambiling bigas. Sabi naman ng tatay, ano? Bili ka na raw ng bigas, gas. Siyempre, pag wala ka sa isip, minsan bigas lang pinabibili dahil tulala ka sa pinagdadaanan mo, sa iniisip mo, problema mo, wow, lumalaki. Bigas. Biro mo, bigas, tapos gas. Di ba, dalawa na yun? Magkano yung LPG ngayon? Di ba? Ang taas niyan. Di siyempre, yung tatay ba? In reality, mga kapatid, no, mga magulang, lahat tayo nag-worry. At yung worry na yun, lumalaki yun. Tignan mo, balik tayo dun kay Judith, dun sa Meralcoville. Sabi niya, nako, disconnection na. Sabay-sabay, sumabay pa yung tubig. Paano yan? Problem number 1. Di ba, wala siyang disconnection. Paano yan? Ano nilang sasabihin ng mga kapitbahay ko? Problem number 2. Naghihirap na kami. Sila lang may ilaw, tapos kami wala. Problem number 3. Naku, paano na yung Netflix? Paano na yung pinanonood kong mga Korean novela? Sabi sa'yo. Ano meron sa'yo? Di ba? Di ba? May ganun 3 na. Ibig sabihin, nagsimula lang for disconnection. Kinumpik siya ni Lord. No, nag-praise siya. Praise siya kay Lord. Lord, ayoko po magpa-apekto sa mga ganito. Titiwala po ako sa iyo that you are my provider. Diba? Ngayon, di niya alam. Kasi disconnection pa lang Di ba pag disconnection, di ka naman basta-basta kagad puputulan May ilang days ka pang, di ba, para makapagbayad. Tinignan niya yung problema. Pero hindi, kinumbik siya ni Lord, nag-pray siya. Ito, sa hindi niya inaasang pagkakataon. Nakasalalim, no? Extraordinary event in her life. English po yan. Diba? Ba may nagbayad sa kanya? Yung parang nilista niya na sa tubig. Dating may pagkakautang sa kanya, kinalimutan niya na para hindi siya ma-stress. Bahala na si Lord. Ba may nagbayad? Unexpected. Nagpray lang siya. Tapos yung bayad na yun, sobra. Nabayaran na yung Meralco bill. Hindi siya naputulan na sumama pa yung yung Maynilad. Ano pong punto dito? Ano pong tinuturo ni James? Realidad ng buhay. Diba? Na-stress tayo, lumalaki yung problema kapag nakapokus tayo doon. Kagaya tayo ng isang tatay.
no, dun sa kwento. Hindi siya nakapokus, ngunit yung nanay nanalangin, pray. Di ba? Mga magulang, realidad yan ng buhay. Ngayon, ano ang dapat nating gagawin? Ano po yung dapat nating gawin? Alam niyo po, sabi po dito ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verse 6 o 7. Sabi niya nito sa Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. So, sa lahat na yan, no? Ano man yung ating pinagdadaanan, financial, kalusugan, di ba? Kung estudyante ka sa iyong pag-aaral, no? Parang tingin mo, next year hindi ka na makakapasok, kakulangan sa financial, di ba? Ano pa? Sa career, sa trabaho. So, lahat niyan, no? Ano man lahat ng bagay. No? Sa halip, sabi ni Apostol Pablo, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ano? Solusyon. Prayer. No? Panalangin na mayroong pasasalamat. At ito, ang sabi niya sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong pag-iisip at dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ano sabi? At ang kapayapaan, no? At ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Tignan niyo yun. Peace na hindi kayang ibigay, no? Na hindi maunawaan ng tao kung bakit meron akong kagalakan sa kabila ng iba't ibang sitwasyon ng aking pinagdadaanan. Ngunit, di ba, andito pa rin ako. No? Andito pa rin tayo. Di ba? Mabuti po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Alam ko po, may iba't iba pong pinagdadaanan. Di ba? Yung kapayapaan, no? Na hindi kayang ipaliwanag ng tao ang siyang mag-iingat, no? Sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pag-iisa kay Kristo. Ngayon, bakit nasabi ito ni Apostol Pablo? Di ba? Parang ang dali lang sabihin, parang ganun. Hindi po, mga kapatid, kung inyo pong babalikan yung buhay ni Apostol Pablo, bago po siya tawagin ng Panginoon, yun, sa encounter niya sa Acts chapter 9, yung sa Damascus. Di ba? Kilalang-kilala natin si Apostol Pablo eh. Si Apostol Pablo, pag tumatatak, ay, ano yan, nagpe-persecute ng mga Christian yan. Papapatay ng mga Christian yan. Yan ang trabaho ni Apostol Pablo eh. Tama po yun. Si Apostol Pablo po ay may pinag-aralan. No? Siya po ay isang may maayos na pamilya, may kaya sa buhay. Do? Siya rin po ay dual citizenship. No? Bukod siya, ang tatay niya ay mga Hudyo, siya rin po ay by birth, Roman citizen po siya. So mayroon siyang pwesto sa pamahalaan ng Roma. Di ba? Tapos, nung nakilala niya si Kristo, siya po ay wala pong pag-aatubili, no? Siya po ay sumunod sa tawag ng Panginoon. Sa Acts chapter po niyan, chapter 9, makikita po yan. Yung road sa Damascus, doon nagpakita sa kanya yung Panginoon at hindi niya nakayayanan yung liwanag, no? Nabulag siya, after 3 days, pinagaling siya ng Panginoon. Ngayon, si Apostol Pablo, tinalikuran niya ito. Tinalikuran niya yung karir, tinalikuran niya yung maayos na pamumuhay, tinalikuran niya yung pwesto niya sa Roma. Ang daling magpapatay ng mga Kristiyan. Sige, tignan mo yung plano sa kanya ng Panginoon. No? Ano po yung plano sa kanya ng Panginoon? Kung dati po si Apostol Pablo tumatatak bilang nagpapatay ng mga Kristiyano, nung sumunod po siya sa tawag ng Panginoon, ang dala niya po ay buhay na. Amen? Buhay na walang hanggan sa mga taong tumatanggap kay Kristo. Ibig sabihin, naging missionary siya. At ang buhay ng isang missionary, mga kapatid, ito po yung mahirap po, no? Ang buhay nito. Ito po yung umaasa sa lamang sa mga tulong ng mga churches, no? Kaya nga every Sunday, naalala ko po si Sister Nicole, nag-aano siya dito dahil meron po tayong mga tinutulungan na missionary. No, ang higit pa doon, dati siya yung nagpapatay sa mga Kristiyano, ngayon siya yung hinahunting ng mga taga ng Roma. Siya na ngayon ang papatayin. Kasi nga, bakit? Sumunod siya sa Panginoon papahayag siya ng salita ng Diyos Tignan nyo, so kung sino may mas karapatan at may experience na sabihin ng talahatang ito, walang iba kundi si Apostol Pablo. Amen? Kasi bakit? Nasubukan niya na ito Kaya nga sabi nyo, sa verse 6,
Ulitin po natin, no? Huwag kayong mabalisa. So, sa verse 11, no, hanggang 12, sabi niya yun naranasan kong magutom. Naranasan ko ring mabusog. Naranasan ko ng meron. Kasi mayaman siya dati. Naranasan ko ring wala. Diba? Sa verse 13, I can do all things to Christ who strengthened me. Diba? Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa Diyos na nagpapalakas sa akin. Amen? No? Si Apostol Pablo, na-experience niya to. Kaya kung siya yung mayroong karapatan para sabihin sa atin, no, sa panahon na ito, ay na-experience niya po ito. Paano po gumagawa ang Diyos sa isang extraordinary works, sa extraordinary niyang sitwasyon. Ganon din naman po sa buhay natin. Diba? Meron tayong isang extraordinary God na He can do extraordinary works sa buhay mo na extraordinary anong sitwasyon. Pag sinabi pong extraordinary, ganito po yan. Bibigyan ko po kayo isang karakter sa Bible na pagdating po sa trials o pagsubok, siguro pamilyar na po kayo dito sa buhay ni Job. No? Alam na po natin yung buhay ni Job. Pero balikan po natin. Sa unang talata po ng Job, si Job po ay pinakilala bilang isang mabuting tapat na Kristiyano. Siya ay mabuti, tapat, no? Sumusunod, may pananampalataya sa Diyos. Siya rin ay may isang maraming alagang hayop. So nakakaangat sa panahon na yon, sa bayan niya, isa siya sa pinakamayaman. At meron siyang 10 anak na mga lalaki, 7 lalaki at 3 babae na magaganda. No? So, sasabihin natin, one big happy family, yung sitwasyon ni Job. Pero ito, mga kapatid, joy robbers Di ba? Si Satan, nung nagkaroon ng pagkakataon, si Satan sa si Jesus nagkapag-usap. Sabi ni Jesus, saan ka galing? Pumaparon, parito lang ako. Parang ganun, tatravel lang siya from heaven, di ba? Sa earth, sa impyerno. Sabi niya, nabalitaan mo ba yung anak ko si Job? Tapat yun Sabi na naman ni Satan, pinagpapala mo lang kasi si Job kaya nagiging tapat sa iyo yan Tanggalin mo yung niya, yung yaman niya. Kung hindi ka sumpain yan. Sabi ni Lord, sige, gawin mo yun. Basta wag mo lang siyang sasaktan. Ito na po, extraordinary pakinggan nyo. Ang nangyari po sa buhay ni Job, una, 3 aspeto po ng buhay ni Job, yung pinagdaanan niya. Una, nawala yung kanyang hanap buhay. Lahat ng kanyang possession, mga alagang hayop, lahat po yan naubos. Pangalawa, namatay yung kanyang mga anak. Sa isang araw lang po to na insidente. Di ba extraordinary? Hindi mo inaasahan. Pangatlo, ito pa, ang masakit. Siya po ay nagkaroon ng sakit. Ang sabi sa Bible, ang sabi sa Job, siya ay tinubuan ng mga sugat na nagnganana mula ulo hanggang paa. Imagine niyo yun. Sugat lang natin dito pag masakit na infection, hindi tayo makalakad Saka, pasintawi po sa hindi po maganda yung amoy, di ba? Imagine niyo lang, no? Nung nababasa ko nga yung buhay ni Job, iba po kasi yung narinig nyo, iba po kasi yung binabasa nyo. Kasi pag binasa nyo, parang nandun ka Nandun ka sa istorya at nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman ni Job. Diba? Ang hirap po nun, no? Una po, ang sabi po ng isang, dumating po yung kanyang tagapamahala, sabi niya, habang yung mga alaga po naming mga hayop, no? Wala sa bigla pong dumating yung mga sabeyo. Pinagpapatay po yung mga nag-aalaga, nagpapastol, at pinagnanakaw po yung mga hayop, alagang hayop. Ako lamang po ang natira para magbalita sa inyo. Hindi pa natatapos yung nagsasabi, meron na naman dumadating. Sabi niyo, habang nagpapastol po, dumating po yung mga Kadeo, ay nakalimutan ko na po, basta something, basta ganun, no? Kinagkukuha rin yung kanyang Kaldeo, yung mga taga-Kaldeo. Pinagkukuha po yung kanyang mga alagang asno, usa. So, nawala. Maya-maya pa, hindi pa rin natatapos yung salita ng isa, meron na naman tumatakbo. Sabi niya, habang nakakatipon po, ang iyong mga anak sa bahay niyang kanilang panganay na anak, nagkakasiya, nagkakainan, biglang may isang malakas na hangin at bumaksak po
ang kanilang bahay at lahat po ng yung mga anak ay patay. Ako lamang po ang natira para magbalita sa inyo. Sa inyo. At yung pagkakataong yun, ang sabi sa salita ng Diyos, pinunit ni Job ang kanyang damit at siya ay nag-ahit sa kanyang ulo at siya ay nagpatira pa sa Panginoon at sumamba. At ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking magulang o hubad akong isinilang, hubad din akong mamamatay. Ang Diyos ang nagbigay, pinagpala siya ng Diyos. Ang Diyos din ang kukuha. Purihin ang pangalan ng ating Diyos. Amen. Sa kabila ng pinagdaanan niya, no, lahat tatlong aspeto ng kanyang buhay, kayamanan, ano man tinatangkilik mo, source of income mo, businessman yan o ano man yan, wala yan. Ang pinakamasakit, yung mawalan ka ng mahal sa buhay, 10 mong anak, on the same day, patay lahat. Pangatlo, ito, tinubuan siya ng sugat na nagnanak na at ang sabi na sa tabi siya ng basurahan at yung putol ng nyog, yun yung kanyang pinangkakamot. Di ba nakakita kayo yung nyog, yung bao? Di ba masakit yun? Yun yung ginanyang pinangkakamot dahil sa sobrang kati. At alam naman natin yung hirap. At ito pang pinakamasakit. But wait, there's more. Yung kanya pong asawa. Yung asawa niya na sa pagkakatang yun, parang isipin niya na, magbibigay sa akin to ng encouragement. Wow, kasi paano nang sinumpaan namin sa altar? No, till death, do us part. Di ba? Kamatayan na lang ang makapaghihiwalay sa amin. Hindi po ganun nangyari. Sinumpatan pa si Job eh. Ang sabi niya, mananatili ka bang matuwid? Bakit di mo na nasumpain ng Diyos mo at nang mamatay ka na? Di ba sa isang lalaki na gano'n at yun na lamang yung magiging lakas mo, yung kapatang mo, yung pinakasalan mo. Paano na yung mga pangako nyo sa isa't isa nung kayo'y kinasal? Di ba? Tinatakwil ka. Ang hirap po nun, mga kapatid. Ngunit, tignan po natin, hindi po doon na natatapos ang buhay ni Job. Kasi sa last part po ng chapter, binalik po ng Panginoon yung mga nawala. Higit pa sa inaasahan niya. 2 times. Binalik yung kanyang mga alaga. Hinigitan pa sa nawala. Kasi nanatiling tapat si Job. No? Hindi siya nagpa-apekto sa gawa ng kaaway. No? Kay Satan, yung joy robbers. Oo, kinukuha yung kagalakan niya. Kahit manampalataya siya, dumaan siya sa hirap. Pero natili siyang nakapokus, no, nakatingin sa pananampalataya niya sa Panginoon at di siya iniwat, di siya pinabayaan. At nung mapagtagumpayan niya nga ito, ibinales siya ng Panginoon. Ibinalik lahat nung nawala sa kanya, higit pa. Tapos, nagkaroon pa siya ng panibagong anak na higit na mas magaganda. At ang sabi sa Biblia, si Job ay nabuhay ng 130 years. Amen, 130 or 140 years. At yung sabi, naabutan niya yung 3 salin lahi ng kanyang mga apo. Imagine niyo yun, yung blessing na yun. Ngayon, kung gusto niyo maba yung buhay niyo, 130 years ba? 100, meron na akong makukuha sa gobyerno. 100 years old, meron na akong tawag doon. Yung centennial, di ba? 100,000 yun. Di ba? Si Job ay nanatiling tapat, no? At ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ngayon, ano yung lesson natin dito sa ating pinag-aaralan ngayon? Di ba? Tila ba't problema, trials yung mga patotoo, yung pinag-uusapan kanina. Pero ang sabi ni James, consider it pure joy. Parang ang labo naman ata yun. Dumadaan ka na sa sitwasyon na hindi maganda. Di ba? Tapos magagala ka pa. Eh hindi nga yun sinasabi ni James eh. Ang sinasabi niya nga yun, yung joy na nagmumula sa Panginoon. Yung joy na bunga isa sa mga bunga ng banal na Espiritu, fruit of the Holy Spirit, di ba? At dahil sa presensya ng ating Panginoon, there is fullness of joy. Di ba? Yun yung ginawa ni Job. Nagpatira pa siya. Isa sign of, sa panahon nila kasi, ganun eh. Pag nagpunit ka, si David, ganun din ginawa niya. Sumamba siya. Sign po yun ng papakumbaba. Surrendering to the King of Kings. No? Surrendering. Pagpapakumbaba.
Ngayon, andiyan pa po ba kayo? Palakpakan nga po muna natin. Ngayon, makikita naman natin, what are the benefits? Bakit may benepisyo pala? Kahit meron ka palang pinagdadaanan, problema, may benefits ka pa palang makukuha. So number 1, ano po yun? Diba sa verse 1 at chapter, sabi kapatid ko, mga kapatid ko, ituring yung buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sa verse 3, sabi niya, nalalaman ninyo na ang pagsubok ng inyong panampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Sa ibang salin po, sa English version po, ang sabi po doon, for the trials, trials produces perseverance. Ito po yung unang punto natin. Ang trials o ang pagsubok ay nagbubunga pala ng perseverance or katatagan. Diba? Pinatitinag na ang ating pananampalataya kapag tayo dumaraan sa pagsubok o lindol o bagyo ng ating buhay. Diba? Niyayanig. At ayon sa mga eksperto, ang lindol po ay 2 klase po yan. Isa pong shaking, yung pagyanig, at isang bouncing. So, shaking and bouncing, talbog, parang bola. So, may pagkakataon, na ang lindol ay nagkokombinasyon. May shaking, may bouncing. Paano yung mga sa Japan, di ba? Dahil sa high-tech sila, yung mga building nila ay nakadesign, na nagsusway po yan kapag may lindol na malakas. Kasi ang Japan laging nadadaanan ng lindol. So nag-shaking, nagaganon-ganon lang yung mga building. So sa atin na rin, pero meron na rin yung mga nakita nating kondo. Ngayon, paano pag bouncing and shaking and bouncing and shaking, di ba? Baksak, di ba? So ganun din po, sinusubok po, Kaya po ang title natin sa umagang ito, Jesus is my firm foundation. Si Kristo, ang matibay na sandigan ng aking pananampalataya. Kumbaga, nakaangkla tayo sa Panginoon. Na kahit anong shaking, bouncing, lindol na problema sa buhay mo, hinananatili ka nakakapit at proteksyon sa ating Panginoon. Amen? Because Jesus is my firm foundation. Sabihin nyo nga po, Jesus is my firm foundation. Amen. Pinatatatag, ang ating buhay, pinahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok at ilang uri nito upang maging matibay, matatag tayo sa ating pananampalataya. For example po, yung ginto. Sino po mahilig sa ginto dito? Or sino po dito yung may investment pagdating sa ginto? Kasi investment din yan di ba? Bibili ka ng ginto ngayon, medyo mura. Tapos pag tumaas yung presyo, benta mo, di kumikita ka. Ang ginto po, dumadaan po yan sa matinding apoy. Di ba? Yung apoy na yun yung nagpapasala para lumabas yung magandang uri at kalidad ng isang ginto. Di ba? Sa apoy. Ganon din tayo, mga kapatid. Sinusubok, pinahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok na ito upang lumabas, tumibay, tumatag yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Trials produce perseverance. Sabihin nyo nga po, trials produce perseverance. Pinahintulutan ng ating Panginoon yan para maging matatag tayo. Ngayon, tignan nyo, linggo-linggo may nagpapatotoo dyan Diba? Iba't iba. Ngayon, pag narinig mo yung patotoo niya, tapos, si sister, na-bless ako sa patotoo niya. Bakit? Ako, ito na yung patotoo ko Parang kung ano-ano na pasok sa isip ko Ito na yung pinagdadaanan ko, parang kung ano-ano na naiisip ko di ba? Parang hindi ko na mapanghawakan yung mga salita ng ating Diyos, di ba? Lalo kapag may karamdaman ka, siyempre may karamdaman ka, tapos lalaki yan Naku, paano? Bibili kong gamot, di ba? Paano pag namatay ako? Paano maiiwan ko? Di ba? Parang ganun Lumalaki.
Tapos si sister, yun, kahit ganun pinagdaanan niya, nagpapatuon, nag-worship kay Lord. Di ikaw naman, syempre, ma-realize mo, kung siya nga napagtagumpayan niya yun Di ako rin. Di ba? Na-encourage tayo sa mga nagpapatotoo. Binigyan ng Diyos yan to encourage one another, yung mga patotoo ng bawat isa. No, mga kapatid, alam ko, bawat isa sa atin, ito po, nakakalungkot na aminin nyo, wala na po tayong mga dati nating kasama dito. Wala na po, di ba? Maaaring sa iba sa inyo, naging kaklose nyo, di ba? Marami sa atin dito na wala ng mahal sa buhay. Wala ng kapatid, kaibigan, di ba? Pamilya, magulang, asawa. Pero purihin po ang Diyos. Kasi nandito pa rin kayo Amen? No, sa kabila ng mga masasakit na pangyayari, andito pa rin kayo at nagpupuri sa Panginoon. Amen? Hindi kayo natangay ng joy robbers. Diba? Hindi ito yung joy robbers na nakasakay sa puti o iting van na nagkikidnap ng mga bata. Hindi yan, no? Purihin po ang Diyos sa buhay natin. Nanatili tayong matalagas. Pangalawang punto, no? Number 1, ito po yung benefits, no? Trials produce perseverance. Number 2, trials molds our character or hinuhubog yung ating mga karakter. No? Pagsubok. Hinuhubog yung ating karakter. Diba? Kanina lang nga po, papunta ko dito, sandamakmak na yung aking sinubok ako di ba? Siyempre, isang driver, di ba, parang pag nagmamadali ka, di ba, parang, kaya ako, sabi ko, Lord, every morning, kasi, pray talaga ako, kasi kahit maayos ka mag-drive, minsan yung mga makakasalubong mo, hindi ko naman sa nilalahat, pero ito po, ako yung nagsasalita base lang sa aking experience. At may resibo po ako. Meron po akong cellphone, camera, protection po. At kapag nire-review ko po yung record, 8 out of 10 o 9 pa. Sa 10 lahat doon pasaway. Sumenyas ka ng kanan. May poste dito. Kakanan ka. Biglang may susulpot na mabilis. Hindi mo makikita. Tapos pag nabangga mo, parang hindi ka nakatingin. Ikaw pa may kasalanan. Di ba? Lord. Di ba? Kanina lang po, nagmamadali kayo maaga yung call time namin sa practice. Naipit kami sa bandang monumento parang ganyan, nalagpas lang ng monumento. May nagdadaang kampanya. Kala ko, sandali lang. Di ang haba, yung mga motor, mga kotse, tas ang haba. Sabi ko, sandali lang to. Alam ko, madali lang. Kampanya, nakataas pa yung kamay. Ngiti. Boto niyo ako. Floating. Tapos, maya-maya, nagbubusinahan na yung mga yung mga nasa likod ko. Lalakas Beep, beep, beep. Ang tagal. May oras ako. Inuurasan ko. Wow, pa 10 minutes na. Ang haba. Hindi natatapos. Mula congressman, mayor, vice mayor, party list, konsehal. Paano matatapos yung gano'n? Wala bang barangay captain dito? Tanod, meron ba? Ulang na ng tanod Tapos, sila walang pakialam, nakangiti. Bigyan ng jacket. Namimigay ng mga damit. Di ba? Siyempre, ikaw, gano'n nagmamadali ka. Tapos busina ng busina sa araw mo. Tapos yung mga motor, bahala na kayo. Kanya-kanya Sabi ko, Lord, maliliit kami nito Hindi lang yun. Nakalusot na ako. Pagdating naman dito, ginagawa yung korsada natin dyan. Sabi ko, libre na. Diretso na ako. Bayan kalakaitnaan, merong isang elf. Siyempre, alanganin na ako Sa gitna na ako Tapos siya naman tumutok. Ako pinaatras. Anong reaksyon? Anong reaksyon mo bilang anak ng Diyos? Pagsubok yun paano yung karakter ko dati? Mainit Di ba? Pag ganun, di ba? Maraming road rage ngayon Di ba? One time din, Ito po, bago muna ako dyan. Pag gabi na yun
Dadrive ako nun, tapos medyo pauwi na. Siyempre, nagmamadali ka na. Sa Caloocan, mga ano yan double parking kabilaan. So, medyo mabilis ng konti lang, yung takbo ko. Meron na, malayo pa lang, nakita ko na yung motor. Yan, kasi siguro asawa niyo or something. So, ako, diretso lang. Medyo nakaano kasi, puro naka-parking, maraming kotse, kabilaan, double parking. So, yung nasa gilid yung motor. Hindi rin mabilis yung takbo niya. So, parang ganun lang kami. Sakto naman, may lumabas na nakakarton. Nakapakabig siya sa kaliwa. Ako naman, sakto naman yung dating ko. Hindi ko alam kung nasagi ko or something na ganyan. Basta pinagbubusinahan na ako, tapos nagsisigaw na siya, nagkuha na siya ng atensyon. Kung ano na pinagsabihin, naririnig ko. Sabi ko, hindi ko naman tinamaan. Parang ganun, denial ka pa Ako ba to? Siyempre, hindi, bahala na. Iwan ko na to. Hindi po. Ano po, kinunbik po ako ni Lord Huminto, kahit malilate na ako. Huminto po ako. Gasard po ako. Ito pong maganda. Hindi ko po siya kilala Hindi niya rin ako kilala. Uso road rage ngayon. Malay niya, 4 wheels ako kung may baril ako. Di ba? Ngayon, hindi ko rin alam kung mamaya may dala rin naman siyang baril. Di ba? Paano yun? Alam niyo po, ginawa ko lang yung tama. Sabi ni Lord kung bika ko, Mika, sorry. Kung ikaw yung mali, kung nabangga mo siya or something like that, pasensya ka. Hintay ko po siya. Kasi na siya salita na siya. Ewan ko, baka kung ano yung pinagsabi sa akin. Basta narinig, suminto ako, binuksan ko yung bintana ko. Andiyan na po siya. Tingnan niyo mainit siya, mainit yung ulo niya, mainit yung ulo niya, siguro dahil angkas niya asawa niya, something na muntika siya man. Pero yung malumanay na sagot at yung pagpakumbaba, nakakapawi yan ng init ng ulo Biblical yan Di ba? Sabi ko, binaba ko, boss, ganun pa ako, pasensya na. Kung tutuusin, pwede kong reviewin yung cellphone ko, kung sino may kasalanan. Hindi ko na yun. Basta sabi ko lang, ako man may kasalanan, siya may kasalanan. Basta ang gagawin ko, hingi ako ng sorry. Nung pagbaba na yun ng side mirror ko, at tumapat siya sa akin, hindi ko alam, di ba may init na ulo niya, hindi ko alam kung may karga siya, may dala siya o something, basta hindi ko na naisip yun, basta ang ko lang, humingi ko sorry. Sabi niya, malumanay na yung sagot niya, boss, basta dahan-dahan lang kayo. Ay, no problem, brother. Dahan-dahan lang naman talaga ako. Di ibig sabihin, close na kayo. Ibig sabihin, wala na yung init ng ulo niya. Wala na, okay na yun. Di sabihin. Diba? Kung giniit ko yung sarili ko, tama ako, tapos gigit-giting ko pa siya. Sige, mabul ka, tapos gigit-giting ko siya. Paano yung nangyari sa online? Di ba yung nag-viral sa may antipolo? May dalang baril, di ba? Hindi totoo, di ba? Hindi natin maiwasan yan. Si tatay, nagdadrive po yan di ba? Stick boy, nagdadrive yan No? Yung nagmumotor, hindi ko lang lahat. Pero yung base lang sa experience. Character. Mold our character. Sinusubok tayo sa isang sitwasyon, na paano tayo magre-react. Sino dito yung mga best friend na kapitbahay? Best friend Hindi, reverse psychology lang yun. Hindi nyo kaibigan yun. Kalaban nyo yun. Yung kaharap mo, okay, kwento, talaga, saya na. Bibigyan ka pa. Punta ka mamaya, birthday ko. Sige, wag yan. Pero pag talikod mo, alam mo napakaganyan. Naku, sawa ugali yan. Di ba kung ano pinagsasabi sa'yo? Di ba? Best friend mong kapitbahay, Di ba? One time, Hindi to one time. Lagi to. Experience din. Ako po, dog lover po ako dog lover. Sino po mga dog lover? May aso po ako Ang mga aso ko po ay si Pucci at saka si Apple. Nanonood siya ngayon. Shout out. Shout out sa inyo. Sa baba namin, meron pang Jackie and Jamie. Ibig sabihin, dog lover ako. Ito po. Nagdadrive po ako gabi. Sa gate namin, pagpasok ko, paggising ko sa umaga, wow, jackpot! Alam niyo na po yun, di ba? Kasi tabi mo sa kumakain. Siyempre, bagong
Bagong car wash yung sasakyan mo. Tapos ang linis, tapos pagdating mo, tapos biglang, siyempre hindi maano yung amoy, di ba? Hindi ka aya-aya. Dog lover po ako. Ngayon, ilang beses na yun. Tapos sisilipin mo ngayon sa CCTV camera. Aha, ikaw pala. Bechin lang katapat mo. Hindi, joke lang po yun. Dog lover po ako, di ba? Bechin, alam ni tatay, natatawa siya. Tigway na alam. Hindi po, dog lover po ako. Hindi kasi ang aso natuturuan naman yan eh, di ba? Kaya lang, yung scent nila, no, kapag doon sila miihi, doon sila nagpupupo, doon na yan, territorial yan eh. Imagine mo araw-araw, doon yun, jackpot, di ba? Ito pang, nakita mo na eh, no? Nakita mo na ako, yung best friend ko palang kapitbahay, sabi ka. Ito ba, no? One time, nangyari ito, Sunday. Wow, linggo-linggo, pagbukas ko ng gate, andun yung alagang aso, andun siya. Tapos on the spot, nakita ko, wow, pumupupo. Buti na lang, nag-pray ako. Bago ako maligo, pray ako. Ba, wala sa akin yun. Sabi ko, ang kit-kit naman ng aso mo, anong breed yan? Kasi may aso rin ako eh. hindi ko nakita yung dumi, no? Yung ginagawa eh. No? Nakita ko yung cute ng aso, ganun pala si Lord. Di ba kapag nakakapag-pray ka, no? Kita mo, ang cute ng aso mo, tongin ka. Di ba? Hindi, reality. Nangyari yan eh, di ba? Nakakalimutan mo na yung mga jackpot, di ba? Pag uwi mo, jackpot na naman, di ba? Sa umaga, jackpot na naman, kahit anong iwas mo, hindi mo na maiwasan yun sa dami. Jackpot eh. Di ba anong ibig sabihin dito? Character. No? Kahit sa ministry, mga kapatid, kahit sa amin po, no? Sa mga tumatayo, naglilingkod, di po kami mga perfect. Di po kami perfect, no? Kanta lang po yan. You are perfect. Kanta lang yan, pero reality, hindi po tayo perfect. At ako rin po ay, nung kabataan ko po ay, papasalamat ako sa music director namin, no? Kasi inubog din ako eh. No? Pagsali sa ministry, no, bilang musician, drummer, hindi po ganun kadali. Kasi tignan niyo po, unang-una po, iba-iba po yung aming family background. Iba po yung pagpapalaki sa kanya, pagpapalaki sa akin, iba-iba kami ng ugali. Minsan akala mo okay sa'yo, pero hindi naman pala okay sa kanya. Di ba? Stricto yung aming music director nun. Kailangan ganito oras. Tapos every month, meron kayong bagong kanta na sisiprahin. Yung panahon tayo, naabutan niyo po yung tape. Wala pa CD. Tape yung parang pag kinain, i-rewind mo. Tuk! Di ba? Tape. Cassette tape. Di ba? Yun ang practice sa church. Wala namang ganun sa church nang merong ganun tape eh. Di ang tagal ng oras. Siyempre, nakakainip yan. Siyempre, nung yung medyo bata-bata ka, siyempre, merong there are times na siyempre, may mga nakikilala ka, di ba? Ibang church, di ba? Di ba? May mga ganun eh. Naku, late ka na naman. Di ba? Or school time natin. Sabi mo, si kuya naman, pati love life ko, nakikita, wala kasi siyang love life. Hindi, ibig sabihin, hinuhubog tayo. Tapos one time, di ko po makalimutan eh, no? Yung birthday ko ay Christmas ata yun. Niregaluhan ako ng metronome. Siguro yung mga musician, alam niyo yun, no? Metronome, po siya, yung parang sa tempo. So, nasiset po yan, di battery. Tapos tik, 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 tik. Ito yung sasabayan mong tempo. Halimbawa, 120 beat per minute. Tik, 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 tik. Siyempre, bago po ako noon. Bago po akong drummer, di ba? Sila matatagal na, ako lang po yung bago. Siyempre, hindi pa ako masyadong sanay. So pagdating po ng mga dalawang kanta, kasi ang lineup dati, 6 eh. 3 mabilis, 3 mabagal. Yan yung mga panahon dati ng lineup namin, yung mga kantahan. Pagdating po ng pangalawa, medyo bumabagal na po ako. Siyempre, napapagod. Nangangawit na yung paa ko, saka yung kamay ko.
Bigyan niya po ako ng metronome. Di siya nagsabi. Siyempre, metronome, ibig sabihin, wala ako sa tempo. Wala ako sa timing. Ibig sabihin, ayusin ko pa yung timing ko. So, ginawa ko po yun. Bago po mag-practice, nauna na po ako, tapos practice po ako, puro kick lang. Tik, tik, bubuksan ko yung tik, tik, 120, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Puro bass, puro kick bass lang yun. 1, 2, 3, 4, 1. Puro ganun lang. Tinuro sa akin. Puro ganun lang. Gusto ko rolling na eh. Di ba, yung mga cymbals na eh. Parang gusto mo ganun. Hindi, ganun muna. Tik, tik, dig, dig, dig. So 120. Ibig sabihin nun, character. No? Kahit sa ministry. Minsan napagsasabihan tayo ni pastor, no? Napagsasabihan tayo ng mga leaders natin. Huwag natin gawing, ito yung para rin sa atin. Makakabuti rin to para sa atin. No? Character. No? Trials, molds, or hinuhubog yung ating character. No? At ito po yung panghuli. Yes, panghuli na. Anong oras na ba? Alas 12. Sa verse 4 po, sabi doon, ngunit hayaan ninyo ang pagtitiis ay magkaroon ng kanyang ganap na gawin upang kayo ay maging ganap at buo. Sa gayon, kayo ay maging ganap at lubos na walang anumang kakulangan. No? Ang ibig po sabihin doon, yung perseverance leads to spiritual maturity. Lumalago po tayo, magulang at kapatid, yung ating pong spiritual na pananampalataya sa ating Panginoon. Yung katatagan, yung pagtitiis na pagtagumpayan mo, si Job, di ba, yung pinagdaanan niya, nagtagumpay siya. Hindi siya nagpatangay sa gawa ni Satan, no? Yung joy robbers na ito. Natili siyang tapat sa Panginoon hanggang sa hulit-hulihan niya ng kanyang buhay. No? That leads into spiritual maturity. No? At sa verse 12, no, ang sabi po doon, talumpo tayo, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala na buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ano daw? Sa verse 12, mapalad, no, ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat pagkatapos niyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. No? Ano po itong buhay na to? Yung ating salvation. Buhay na walang hanggan. No? Kay Job, pinagpala siya, hindi lang sa kanyang buhay, spiritual, material, di ba? Binalik sa kanya ng Diyos, yung nang doble pa, yung kanyang kabuhayan, yung kanyang anak, binalik pa. At pinahaba pa yung kanyang buhay, bonus, 130 years old siya bago kinuha ng Panginoon. Ay, ibig sabihin dito mga kapatid, para sa akin pong konklusyon. Sino po sa atin dito ngayon ang dumadaan ng iba't ibang uri ng lindol o pagsubok o trials o problema? Ito man ay sa inyong kalusugan, issue, may karamdaman ka ngayon, sa iyong hanap buhay, sa iyong pinagkakitaan, may negosyo ka, nalugi, nagsara, di ba? O relasyon ng magulang sa anak, hindi kayo nagkakaunawaan, mayroon kayong samaan ng loob. Di ba? Relasyon sa opisina, di ba? Sa ka-office mate, ang dami niya sa mga estudyante, no? Iba't iba rin yung pinagdadaanan. Ngayon, mga kapatid, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ito kung ang iyong pananampalataya, no, that your Jesus is your firm foundation. Amen? Mananagumpay ka, no? Mapalad eh. Sabi ni James sa verse 2, mapalad ang mga taong
nanatiling tapat, no? Naging tapat sa kabila ng kanyang pagsubok sapagkat siya magkakaroon ng buhay. Buhay na bigay ng ating Panginoon. Amen? Buhay dito, hindi. Ito yung mga pansamantala lang, no? Enjoy natin yung mga material things. Wow, kung binibless ka ng Lord, tama yun, okay yun. Salamat ka sa Panginoon. Pero ang importante dito sa ating mga kapatid is yung maging tapat tayo. Tapat tayo, anumang pagsubok, anumang lindol na niyayanig yung ating pananampalataya sa Panginoon, na nanatili tayong tapat sa Panginoon sapagkat ang ating pananampalataya ay nakaangkla sa ating Panginoon. Siya ang ating sandigan, matibay na sandigan ng ating pananampalataya, ang ating Panginoon. Amen po? Amen. Purihin ang Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon, minsan pa kami lumalapit sa inyo, Panginoon, at lubos na nagpapasalamat. Sapagkat minsan pa, Panginoon, binigyan mo kami ng katiyakan, Panginoon. No? Bagamat may mga pinagdadaanan kami, Panginoon, meron kang purpose, Panginoon. Unang-una, Panginoon, upang maging matibay ang aming pananampalataya sa inyo. Pangalawa, Panginoon, yung paghuhubog sa aming karakter, anumang sitwasyon meron kami. Hindi yung karakter namin ang makita, kundi yung karakter mo, Panginoon, sa aming buhay, O Lord God. At higit sa lahat, Panginoon, matuto kaming magtiis hanggang sa iyong pagdating, Panginoon. Madatnan mo kami, Panginoon, na patuloy na naglilingkod ng tapat, Panginoon. At alam namin, Panginoon, sa iyong mga salita, sinabi mo, Panginoon, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Ikaw po ang maghari sa amin, sa lahat ng mga narito. Ganun din po sa mga nanonood. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Diyos na buhay na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.